Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol kay George Morikawa, ang mga hirap na pinagdaanan niya at tagumpay sa mundo ng manga. Nang nagsisimula pa lang siya gumawa ng manga, ay nais niyang sumali sa Weekly Shonen Magazine dahil iyon ang magazine kung saan nailathala si Chiba Tetsuya, author ng Ashita no Joe. Ang kanyang unang nailathalang serye ng manga noong 1986 ay isang serye tungkol sa soccer, Kazuya Now, at pagkatapos ay isang serye ng Formula 1, Signal Blue, noong 1987. Sa kasamaang palad, lahat ng kanyang mga serialized na gawa ay nakansela bago matapos, ngunit ang mga patnugot ay palaging nagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman siya ay may asawa at anak at napakahirap para sa kanya ang mga panahong iyon. Matapos makansela ang ikatlong serye, sinabi ni Morikawa sa patnugot na namamahala na ang susunod na gawain ay malamang na magiging huli na. Hindi pa niya alam kung anong uri ng serye ang gagawin, nahirapan siya sa storyboard. Ang tao na namahala noon ay naging matiyaga at hinikayat si Morikawa hanggang sa hatingabi kahit umaga na muling gawin ang mga bagay sa storyboard. Kilala siya sa kanyang walang kapantay na pagkahumaling sa boxing, tinanong siya kung nais niyang gumawa ng boxing manga, ngunit tumanggi siya, naniniwala na hindi siya dapat gumawa ng isa na nakatuon lamang sa boxing. Ipinaliwanag nila, ito na ang huli, hamunin ang iyong paboritong genre sakaling bumalik ka. Nahihirapan si Morikawa na tumugon, nais na bumalik habang ang mga salitang huli at hamunin ay umiikot sa kanyang isipan. Bigla na lamang kumilos ang kanyang mga kamay at gumawa ng isang sketch ng isang boksingero. Pagkatapos ay nagpasya siyang gumawa ng isang boxing manga. Naaalala ang Ashita no Joe, sinabi niya, gusto kong lapitan ang boxing sa ibang paraan. Isang high school boxing club, nais kong gawing tema ang amateur boxing. At kaya nagsimula siyang gumawa ng seryeng manga na Hajime no Ippo tungkol sa kanyang paboritong sport, ang boxing. Nagsimula ito noong 1989 at ang Hajime no Ippo ay naging malaking tagumpay at talagang naging pangunahing serye ng Weekly Shonen Magazine. Si Joji Morikawa, or mas kilala sa West bilang George Morikawa, ay isang Japanese manga artist na kaanib sa Kodansha. Siya ay ipinanganak noong Enero 17, 1966 sa Tokyo at nagtapos mula sa Matsubushi High School sa Saitama Prefecture. Siya ang may akda ng pangunahing serye ng Weekly Shonen Magazine na Hajime no Ippo na nagbigay sa kanya ng 15th Kodansha Manga Award noong 1991. Siya rin ay nagwagi ng 43rd Award noong 2019. Siya rin ang may-ari ng boxing gym na JB Sports Gym at paminsang nagsisilbing second para sa ilang mga boksingero ng kanyang gym. Ito ang ilang mga boksingerong kasapi ng JB Boxing Gym ni Morikawa. Ang head coach nila si Takeshi Yamada. Ang may mga boxing class, A license, Ryoichi Tamura, Kyosuke Sawada. Ang may mga class B license, Masatora Okada, Ryo Shintomi. Yang may mga Class C license, Hiroto Watabe, Takahiro Nakatsuka. Nung nag-uumpisa pa lang si Morikawa ay nagtrabaho din siya sa ibang manga artist bilang isang assistant. Ang mga manga artist na ito ay sina Shigeno Shuichi, ang may akda ng Initial D. Nagtrabaho sila sa manga na Bari Bari Densetsu, si Mafune Kazuo, na may akda ng Super Dr. K, at si Tatsuya Hiruta, ang may akda ng manga Kotaro Makaritoru. Meron din mga manga artist na nakatrabaho ni Morikawa na kanyang naging assistant rin, Kentaro Miura, gumawa ng Berserk. Siya ay naging katulong ni Morikawa. Nang umabot ang Hajime no Ippo sa round 1000, nagpadala siya ng drawing ni Takamura bilang isang pagkilala. Masahito Soda ang gumawa ng kapeta. Siya ay naging katulong ng ilang beses noong siya ay nagsisimula pa lamang. Nang umabot ang Hajime no Ippo sa round 1000, nagpadala siya ng drawing ni Ippo at Kumi bilang isang pagkilala.
Isa sa kanyang mga kontribusyon ay noong Round 31. Nishimoto Hideo, author na kilala sa Mou Shimasen Kara. Kilala si Morikawa na lumabas bilang isang karakter sa Mou Shimasen Kara kung saan siya ay inilalarawan bilang isang bully tulad ni Takamura. Magkaibigan na si Hideo at Morikawa sa loob ng mahigit 20 taon. Nakilahok din siya sa isang laro ng baseball na inorganisa ni Morikawa. Saki Kaori, author na kilala sa Smash. Siya ay naging katulong ni Morikawa sa loob ng humigit kumulang 2 taon. Lumabas din siya bilang isang karakter sa Mou Shimasen Kara. Kung nagustuhan niyo po ang aking content, please like, share, and subscribe. Take care po and God bless.